alright, alright. Ngayon, pag-usapan natin. Okay. Ano ba itong missile launcher na linagay dito sa Pilipinas? Yan po ang larawan. Okay? Nakikita nyo po yan, na mobile yan. Ibig sabihin, pwede rin niyang isakay sa barko. Anong range niya? Well, kaya po niya mag-launch ng missiles at pwedeng nuclear missiles yan, no? 500 kilometers to 1,800 kilometers. So, kaya po niyang targetin from land ang China. Yung mga southern part, yung Xiamen at saka Guangdong. Pero pag sinakay po yan sa barko, kaya rin yan targetin ang Russia. Alam nyo ba na yung mga missiles na linolaunch dito ng mga missile launcher neto, nagkaroon pala ng kasunduan ng Amerika at ang Russia na hindi sila magdi-deploy ng ganyang missile launcher dahil yan ay banta sa seguridad at yan ay banta sa isa't isa ng Russia at ng China. At kaya sila nagkaroon ng ganyang kasunduan. Yung panahon pala ng Cuban Missile Crisis, yung tinatawag na invasion of the pigs, na kamuntik na talaga tayong magkaroon ng nuclear war, yan pala yung na-trigger kasi yung Russia nag-deploy ng ganitong launcher. Doon sa, hindi ko maalala kung saan nila dineploy yan, kundi sa Cuba ata, no? Sa Cuba mismo, no? Na kayang makarating yung mga missiles nila sa Amerika. Yan yung nag-trigger na kamuntik ng nuclear war ng panahon ni John F. Kennedy sa Amerika, yung invasion of the pigs. At dahil nga dyan, nagkaroon sila kasunduan, hindi tayo magdi-deploy ng ganyang missile launcher. Abay, kita nyo, walang kamuwang-buwang tayo, naririto na sa Pilipinas. So natural, anong unang-unang tatargetin ng mga Chino kapag nagkaroon ng putukan sa gera ng Amerika at saka ng China, siyempre kung nasaan yung missile launcher na yan. Dahil kaya niyang targetin ang mga syudad ng China. Dahil ang Xiamen naman at ang Guangdong is within 1,800 kilometers. At kapag sinakayan sa barko, pati Russia kaya niyang targetin. Hindi ko akalain na nagkaroon talaga ng kasunduan, pero lumabas ang Amerika sa ganyang kasunduan. Kaya nag-deploy siya ngayon ng ganyang missile launcher. Ang nakakatawa, siyempre, dahil sa napaka-controversial niyang missile launcher na yan, walang ibang bansa na pumapayag na mag-deploy ng ganyang missile launcher sa kanilang teritoryo except ang bagong Pilipinas. Mantakin mo yan, yung buong mundo talagang no. Dahil automatic automatic magnet pag-atake, pag may ganyan ka missile launcher. Only the Philippines agreed to it. Kaya nga ngayon, ang tingin nila, ito'y banta hindi lamang sa seguridad ng China, banta rin to sa seguridad ng ASEAN. Kasi kahit sino ngayon, pwedeng targetin ng Amerika sa ASEAN pag hindi sumunod sa gusto niya. At siyempre, banta din sa Russia. Sa katunayan, nagsalita ang mga Ruso. May artikulo. Akala nyo ba China lang ang nagrereklamo na dahil po pwede silang targetin ng missile launchers na yan? Pati Russia, dahil kamuntik nang magka-nuclear war. Naintindihan nyo ba? Kamuntik nang nagkaroon ng nuclear war dyan sa Cuba. Doon sa Cuban Missile Crisis ng invasion of the pigs. At nagsalita ang mga Ruso na talagang ang pagdideploy ng missile launcher neto ay banta sa stabilidad ng buong mundo. And yet, dito sa Pilipinas, ang balita lang, nag-deploy, tapos na. Hindi naman pinaliwanag ng media sa atin kung anong significance yan. No? Ayan, kung mapapalaki mo yung quote ng Russian diplomat, no? Ayan, no? The deployment of American intermediate-range missiles in the Philippines is another blow to global stability. Yan ay sinabi ng hindi pa ng Russian ambassador sa Pilipinas, ha? Russian ambassador to Washington, Anatoly Antonov. Hindi yan nabalita dito sa Pilipinas. Ano na ginagawa ng ating mainstream media pagkatapos kong ialay ang buhay ko sa pagpoprotekta at pagtataguyod ng malayang pananalita at pamamahayag? Hindi nalathala ito, mantakin mo. Russian ambassador to Washington ang nagbanta dito sa deployment na nangyari dito sa Pilipinas. Ang galing talaga ng aking confidential informant. Itong launcher na ito, nasa Cagayan ba yan o saan bang banda? Well, sabi ni ito naman Marites. Ang sabi ni Marites, nasa Lawag daw.
Aba. Yun na nga lang. Malapit-lapit Talagang lang din yun, kapag North nagkagera at tinarget ang missile launcher, ang unang tatargetin, Lawag. Ano ngayon, Mr. President? Goodbye to your beautiful house in Lawag. Ang tanong, Diba? masusundan pa ba yan ang pagpapadala dito? Well, nandiyan na eh. Oo. Ang mere presence, yun nga, kaya sabi ng Russian ambassador to Unti-unti, parang Washington, unti-unti, no? is a threat to stability. Kasi syempre, magkakaroon na ng arms race yan. Dahil nag-deploy sa Pilipinas, magdi-deploy na rin sila. Saan? Sa Laos, sa Cambodia, saan pa? Sa Myanmar. Di ba? Ngayon, tutukan tayo ng tutukan. Ano mangyayari ngayon dyan? So, hindi lang siya banta sa China, sa Russia, kundi banta rin sa ASEAN. So, magkakaroon ng regional arms race. Dahil sa deployment nitong missile launcher ng intermediate range missiles. At saka, mga kaibigan, bawal po ang nuclear weapon sa Pilipinas. Nasa saligang batas yan. At meron ding tratado sa mga ASEAN countries na bawal ang nuclear weapons. And yet, narariyan yan. Hindi naman conventional missiles ang linolaunch niyan. Diba? Kaya lang palang missiles. kung mapapansin ninyo, kinarga lang sa aeroplano. Oo nga. Kaya yung i-deploy kahit Kaya pwede i-deploy yan. Kaya nga ilalagay lang yan sa barko. Hindi pa kailangan malaking barko dahil mobile nga siya. Hindi naman yan. Kaya nga po talaga, ayan na, kinaladkad na tayo sa gera. Pati At Russia, dapat, yung Russia masigurado natin sa pagkakaladkad sa gera, nasa tamang pag-iisip. Baka mamaya, ayan na ang launcher ng intermediate range missiles. Yung pala, pulburo ng dahilan. Kaya tayo naririto. Kayo talaga, Kaya kayo nawawalan ng prangkisa, ayan. Pero ang tanong ko dyan, attorney, bakit natin kailangan ng ganyan na misa? Bakit natin kailangan sanayin yung ating mga sundalo din sa ganyan? Hindi ko nga Sasama maintindihan naman tayo talaga sa gera. Dahil sa katagal-tagal natin pagsasama sa China, wala naman tayo hidwaan sa kanila. Ewan ko bakit kinakailangan maglagay tayo ng intermediate range Bakit missiles. gagamitin yan sa NPA? Overkill yung masyado. Yes, gamitin yan sa NPA. Sana. Kasi Gamitin nyo na yan. ang meron tayong problema existing internal talaga, di Baka ba? ma-target yung mga infrastruktura dyan sa batasan. Kawawa naman. Huwag naman, maraming madadamay. Oo nga, pag NPA yan. Okay. Ang galing mo talaga, Admar. Masyado namang overkill Sabihin yan. mo sa akin kung gusto mo mapabenta mo Hindi, kasi bakit tayo halimbawa, yun na lang yung weapons of mass destruction ng mga training. Meron din daw tayo nun eh. Sabi ko, kailangan ba natin ito sa kasalukuyan na ang tao ay nagrereklamo sa inflation? Kailangan natin ng ganitong uri ng paghahanda? Kaya nga nakakalungkot, habang lahat ng tao, lahat ng eksperto ay nagsasabi na dapat tutukan niya itong walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, abay inaatupag natin mga missile launchers at paggegera, di ba? Ay nako, kailan ba matatapos yung balikatan na yan? Tapos na ba? Huy nung minsan ako'y naimbita dahil di ko naman kaya magbayad doon sa isang posh hotel dyan sa BGC. Hindi ko talaga kaya yun. Talaga ako, libre lang ang aking kaya. No? Kaya pag hindi nyo ako linibre, hindi ako nakakakain sa labas ng aking mga co-anchors. No? Pero pati dyan sa BGC na posh hotel, puro Amerikanong sundalo na. Aba. Dati, pag nagpupunta ako ng Pampanga dahil may bista ako doon at nagkakape sa Marriott, nag-advertise tayo, walang bayad. At yung mga Amerikanong hotel chains, yun talaga, puro sundalo. At sa sarap ng buhay ng mga Amerikanong sundalo. No? Ang kanilang kampo, dahil wala lang military camp sa Pilipinas, mga American hotels. Pero alam mo, pati itong posh hotel na ito, hindi pag-aari ng mga Amerikano, nandoon na rin, dyan sa BGC. Parang turista, attorney. Kaya lang, mga naka-uniforme. Uniforme. Hanggang ngayong araw na Hindi lang man pala. lang sila nagpapanggap, ha? Hanggang ngayong araw na lang. Hanggang ngayong araw na lang. Balikatan. Ayan. Well, whether or not there's balikatan, nandiyan naman ang mga base militar nila dahil sa EDCA. So kaya tuloy-tuloy po rin ang kita ng mga hotels. Kaya pala maraming mga Amerikanong hotel. Kasi sa kanilang batas, as much as possible, dapat titira rin sila doon sa mga hotel na pag-aari ng mga Amerikano. Pero dapat ang mensahe natin, attorney, sa ating pamahalaan, lalo na sa Marcos administration, dapat hindi ito payagan. Ito mga ganito. Hindi dapat tayo kinakaladkad sa gera. Oo. Dahil hindi ko talaga maintindihan kung anong interest natin pagkagera. Meron pa talagang tao na hindi nasa impluensya ng pulburon na gusto magkagera. Ang feeling ko talaga, wala lang sa tamang pag-iisip ang gusto magkagera. Talagang lahat dapat papasok sa mapayapang usapin. Pero pag pumasok sa usapin para magdulot ng kapayapaan,
That is not true. That is deep throat. That is wiretapping. O, di ba? Oy, ako, Maintindihan. attorney, kung akong tatanungin, gusto ko yung gera kontra kahirapan. Oo nga yun. Dapat ganun Ang na. galing na naman talaga. kontra illegal. Para po Senador Agmar, ang galing-galing ng kanyang mga taglines. Ano ba yan? Kasi Oo. yan yung ano eh, yan yung existing ngayon na pangangailangan ng taong Sure bayan. lang na mga Kagaya Robin nitong Hood Padilla, no, compared kay Admar, di ba? Kagaya Oo. nitong balita ngayon, Oo. hanggang sa papel lang maganda ang 5.7% na paglago ng ekonomiya sa bansa nitong first quarter ng taong kasalukuyan ayon sa isang ekonomista. Hindi kasi anyan ramdam ng mga ordinaryong Pilipino tanging mga kapitalista at mayaman lamang nakikinabang dito.